Gagabahan pa rin po. June 17, araw ng Martes. Ito yung naka-schedule na araw na pagbisita ng staff ng RTIA upang ma-interview muli si Ate Ninya. Sa iyo naman, ikaw ang naghahanap buhay. Opo. You were the sunrise and I was the rain, a collision of souls. Ginagawan ka na nga ng hindi maganda, ikaw pa yung bumubuhay sa kanya. Sa pagbisitang muli ng RTIA ay meron din naman kaming mga nalaman na magagandang balita patungkol sa kanyang ama. Gusto ko po mag-sorry doon sa nasabihan ko po yung katulad po Lia, yung pong ama. Hindi nila nauunawaan na dinidiktahan ka lang ng tatay mo at wala kang magawa. Marami nang nagbago kahit papaano sa buhay ni Ate Ninya. Pero ganun at ganun pa man ay hindi pa rin talaga maalis sa kanyang isipan ang takot na baka nga daw ay makalaya pa ang kanyang ama. Pero nandito nga kaming lahat upang hindi na mangyari yun. Kayang-kaya mo yan, ha? Good morning everyone. Today po ay nandito tayo ngayon sa lugar ng Rosario. Dito kalahati niya at nakamotor lang kami ngayon ni JM. Siguro na-miss ko lang din talaga ng sobra ang nakamotor. Kasi sa Bicol, halos everyday mission ay nakamotor tayo. Kasi sa Bicol, sobrang laki ng diferensya sa location ng mga pinupunta natin dito. Doon ay talagang almost rough road, bundok, mga ganon ang pinupunta, masisikip na kalsada. Kaya nasanay tayo noon sa Bicol na laging ito ang gamit, motorsiklo. Pero dito sa awa ng Diyos, nakakapag 4 wheels tayo sa mga pinupuntahan. Malaking bagay, mas dagdag safe yun. Pero na-miss ko lang talaga magmotor kaya nakamotor kami ngayon. At today ay pupunta ngayon ang RTIA dito sa bayan nila Ate Ninya para interviewin nga siya. At nandito tayo para sumuporta sa kanya. Sabi ko nga, hindi naman talaga totally kailangan na nandito tayo. Pero gusto ko ay maramdaman ni Ate Ninya na kaming lahat ay nasa likod niya. At pwede natin pa siyang mabriefing sa mga pwede niyang isagot sa magiging interview. On air man or hindi ng RTIA ito ay kailangan tama ang lahat ng isasagot niya syempre. Kung ano yung mga totoong nangyayari, di ba? Mag-guide natin. So alam ko, nandiyan naman ang mga kamag-anak, sila Ate Lynn, sila Ate Isel, pero iba pa rin na tayo ay karagdagan na pampalakas ng loob natin niya. Kaya ano pa natin? Punta na po tayo at magbiyahe papunta doon sa kanilang tahanan. Digging deeper, all I saw in the mirror, I had to learn. All I wanted was always there, deep inside me. So I leave it at the altar, God. I leave it at the altar, God. Leave it at the altar, God. Oh, oh, I give you everything I've got. Oh, I surrender all, yeah. Leave it at the altar, God. Oh, I give it all away. I give it all away. I give it all away. My heart today, all my hopes and dreams, it's all yours to take. Oh, so I leave it at the altar, God. I leave it at the altar, God. I leave it at the altar, God. Oh, I give you everything I've got. Oh, I surrender all, yeah. Leave it at the altar, God. Oh, yeah. I give it all away. I give it all away. I give it all away. Oh, have my heart today, all my hopes and dreams, 'cause it's all yours to take. Alright, dito na tayo. Ibang-iba talaga pag nakamotor guys, napakabilis makarating.
Sige ho. Sige lang ho, kain lang kayo. Bata, nilalangaw. Ay, kayo! Walang pasok si Nini. Mamaya. Mamaya pa. Anak natin niya ano. Dapat pala ito guys may ano. May kuna. Kumusta atin niya? Ayos naman po. Dito ka na, dali. Okay. Oh, may lalagay din yan. May pasok siya ngayon ano? Opo. Dapat pala atin niya ito may kuna. Bilan natin kuna ang anak mo. Kasi nilalangaw siya dito. Malangaw pa naman ngayon guys. O kaya dapat may electric fan man lang din na ano, nagagamit para sa kanya. Tsaka ano ito oh. Wala pala tong foam. Kawayan mismo oh. Tapos walang unan. Ayan na. Kawawa naman yung bata walang unan. Tinin niya. Wala siyang unan. Meron. Oh, Parang masakit yata sa ulo to, kawayan. wait lang. Lagyan natin unan. Kain ng kain nini. Kamusta ang school mo? Ayos? Atin niyang galing niya sumagot. Marami ka ng kaibigan? Ha? Dami na? Aba, may pamerienda si ate niya. Grabe naman niya. Baka para sa RTI yan. Hindi pa, meron yun doon. Wow, grabe. Ang aga-aga. May merienda agad tayo. Kaya sa susunod nga, dala tayo din ng pwedeng mamerienda. Magluluto na ako. Sige ho, salamat. Oh, grabe. JM, may merienda na naman tayo. Di ba? Every time na pupunta kami dito guys, lagi kaming pinapamerienda. Kaya umuwi kami nagtataka na si Commander baka di ako kumakain na ako sa ibang bahay kasi di na ako kumakain sa bahay. Busog na ako eh. Saka kami merienda. Nagkain ka natin niya? Ready ka na? Malapit na. Anong oras no? Alas 10 na. Nakaligo na ako. Nakaligo ka na. Blooming ka nga na naman ngayong araw. Tumatawa anak mo. Anong kwento niya sa sa school? Anong kwento niya sa sa school? Nagpakita agad po sa aming star. Aba, nasaan? Wala na, nabura Nabura na. na. Abis. Pero nakagpapakita ng star. Galing naman ni Nini. Yan ang gusto ko sa iyo. Ano ka na, nakikisalamuha ka na sa mga bata. Pero kung wala siyang kunintong umiyak siya, wala. Wala ano? Wala po. Pagkita namin nga kahapon nila Ate Lynn. Ngayon lang pala Ate ninyo nakaranas ikaw na may naghahatid sa bata? Kasi noon pala talagang ikaw ano? Maraming sakripisyo natin. Niya alam nyo guys, yung school na lamang ko, layo pala. Doon pa sa may kabilang daan pa ganun. Doon ang school. Every morning, anong oras ka nagsisimula maglakad nun? Alas 5 ho. Alas 5 ng madaling araw o umaga. Nagsisimula na silang maglakad ng panganay niyang anak para lang maihatid doon. Tapos uuwi daw yan sa atin niya. Babalik na naman daw doon pagsusunduin. Tama ba? Grabe. Sakripisyo. Kaya nga daw nagagalit yung iba niya mga kamag-anak doon sa papa niya kasi hindi mo lang daw tulungan sa atin niya na alam mo yun, ihatid, ganyan. Minsan daw nire-reason, masakit yung paa. Di totoo yun? Kaya at ngayon, malaking alwan kaya atin niya na may naghahatid sundo sa kanyang anak. Di ba? At sa tulong yun ng kanyang ano tawag mo kay Ate Isil? Hipag? Ate Isil pa. Ano mo siya? Hipag ba? Tama ba? Hipag nga po. Hipag nga. Tama nga. Okay. So sige. At magmerenda muna kami. Babalik kami mamaya. At sige. Para mag-ready muna si ate niya. At baka maya-maya nandito ng RTIA. I'm just a boy who's been happily avoiding everyone. Get nothing done. And nobody else in this room makes any sense except for you. I don't know how you do it. I don't mind if we just stay here. Lay beside me for a while. 'Cause I have never met somebody who can take all
pakiramdam mo ngayon? Ha? Gagabahan pa rin po. Kinakabahan ka? Bakit kinakabahan ka sa mga sasagot mo mamaya? O ano, huwag kang kabahan. Kung ano lang naman yung sinabi mo doon dati sa fiscal, nung nagharap kayo ng papa mo, maalala mo? O yun din naman yun, no? Kung may mga kailangan kang idagdag na impormasyon, idagdag mo. Tapos may request sana ako sa atin niya kung mapagbibigyan mo ako para ikaw na po ang magsabi mismo sa kanila. Okay lang ba? Kung ano po yung sinabi mo sa akin kahapon na po sa panganay mo, sabihin mo sana sa kanila, ha? Okay lang ba? Sila, para mo matulungan, ha? Tinan niya, huwag kang magdadalawang isip para matulungan. Ano? Para malaman natin kung anong tulong na pwede nila magawa. Huwag kang mag-alala. Hindi yan ikukulong or something na ano. Hindi, walang ganun. Ano? Hindi yan igaganon. Ano lang yan? Kumbaga ay pwedeng i-disiplinahin nila. Kasi yun yung kinakatakot mo, sabi mo, di ba? Sabi mo, natatakot ka. Baka mamaya pag nagbinata, magaya sa mamay mo. Sa paraan na yun, hindi ka na mangangamba. No? Okay ba? Pwede ba yun? Sabi mo sa kanila, may gusto lang din po ako sa inyo ibahagi. Ganito, ganyan. Sasabihin ko na sana kagabi. Kaso naisip ko mas maganda kung galing sa'yo mismo. Di ba? Pero, ngayon naman, mas okay ka naman kumpara sa dati? Ha? Kapag kayo lang ba dito, okay ka naman? Masaya ka naman? Okay naman po. Ha? Hindi ka lumalabas-labas dito man lang. Naglalabas-labas ka naman po ako. Pero huwag kang pupunta dun sa bahay nyo, ha? Kasi mamaya may investigasyon dun sa bahay ninyo ay ano? Pupunta daw yata doon sa bahay at iimbestigahan yung bahay. Kasi baka mamaya may mga something din na pwedeng magamit para sa papa niya. Mga ganun. Siguro, ano? Hindi ako sigurado. Okay, at may ano naman yung pahintulot yun natin. Yung bahay din naman nila yun ay. Di ba? Sabi nga ng tita mo, sabihan ka doon dapat maglakad-lakad ka at huwag ka masyado mag-iisip dito. Pag natutulog ka ba, napapanaginipan mo pa din? Hanggang ngayon? Grabe. Kaya dapat talaga matapos na to, no? Bukas na pala ikaw tuturuan. Ha? Huwag kang mahihiya sa nagtuturo, ha? Sunod lang kung anong sabihin sa'yo, sige lang. Kasi ikaw, sabi mo nga gusto mo matuto, di ba? At tinatanong ko nga kung magbabayad tayo. Kanina kay Ate Isel, sabi ko, magkano babayaran natin, kailangan ba magbayad? Sabi ni Ate Isel, natuwa naman ako kasi yun daw po ay kusang loob, kusang tulong. Ano? Yung pala halos kamag-anakan din nila at guro yun. Gusto niyang ilaan yung kanyang 2 months yata na vacation ay ilaan. Ba't vacation agad? Nasimula pa lang yung pasok ah. Leave. 2 weeks ba? O 2 months? Okay, 2 months. Naka-leave. Galing naman ni ma'am. Naumpisa pala yung pasok ko, naka-leave na agad. Okay, so gusto niyang matulungan si ate niya ng kusang loob. Sabi nga daw niya ay ayaw niya na may bayad. Yun ay tulong lang din niya kay ate niya para matuto si ate niya. Masarap sa pakiramdam na may taong ganun din. Na handang tumulong kay ate niya. Sana nga marami pang taong ganito, kagaya nila. Na makasalubong natin sila ate niya dyan, di ba? Instead na pulaan natin o anuhin natin, bigyan natin kung ano yung kaya nating itulong. Okay? Sige, antayin natin yung RTIA kasi mag-11 na rin. Mag-aabang na kami dun sa labas kasi baka maya darating na din. Pero bago ang lahat, ate niya, meron ako sa yung gustong ibigay. May pera ka pa ba? 500 na po. May 500 ka pa? O sinusunod mo ba yung sinasabi sa'yo ng tita mo na maglagay ka ng wallet? May wallet ka ba? Wala? May wallet ka? Wala? Lumaho. Okay lang, mapaluma o bago ang mahalaga meron. Meron? Nasaan? O kunin mo, ilabas mo dito. Sige, hihintayin kita. Kunin mo. Wag mo dapat iniiwan-iwan at alam mo naman yun. Panganay mo medyo maloko. Kailangan kasi laging dala niya yung wallet niya. Yun din kasi yung sabi ng tita niya na kailangan laging dala. Tinan ko nga. Wait lang. Tinan mo, hindi mo na alam kung saan mo nilagay. Sabi ng tita mo kasi lagi mo daw ibit-bit ang wallet mo. Kasi nga para hindi din matukso ang panganay mo. Tingin nga, laki-laki naman pala nito. Kasyang-kasya pala dito ang nganga. Tinangan natin naman ng pera ni ate niya. May pera pa siya, almost 500 nga naman. Marunong magbilang sa ate niya. Higit ito ate niya. 1, 2.
Oh, 3. Nangialam na pati ako ng wallet mo. 4. 5, 6, 650 pesos pa itong natira sa pera niya. Kasi nagbili nga daw ulit sila ng gamit ng isang araw. Hawakan mo. Ang laki naman pala, kaya pala di mo isiksik. Paano mo nga naman isisiksik kung ganyan kalaki? Okay. Wait lang. Buka mo palad mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6,000 pesos. Ha? Lagay mo sa wallet mo muna. Lagay mo muna sa wallet mo. Sige, nasa yung cellphone ko. Wait lang. Ay, ito pala. Lagay mo sa wallet mo. Ingatan mo ang pera mo, ha? Para hindi matukso ang anak mo, ha? Kasi kung tayo din mismo yung naglalapit sa kanya ng mga bagay na pwede siyang matukso, di ba? Habang nasa proseso pa ang anak mo na ginaguide pa ng mga kamag-anak mo. Okay. So, yan ay galing kay Tita Shirley, ha? Nagpadala sa atin, ha? Ayan muna ibibigay ko sa iyo. At may mga nagbigay din sa atin pero hindi ko muna sa kanya yan para lang nang sa ganun ay hindi biglaan o hindi makita ng kanyang panganay din na may ganun siya kasi alam nyo naman, siyempre kailangan nyo nababudget lang din atin niya muna. Okay? Meron kang 6,000 pesos. Anong gusto mo sabihin kay Ate Shirley? Salamat po sa kanyang bigay po. Malaking tulong ba? Opo. Saan mo gagamitin yan? Bibili ko po yung kailangan ko. Okay. Tulad po sa patasan damit. Sa? Sa patasan pong damit. Anong patasan? Yung pong Eurobox. Patasan, yung lagayan. Bakit nagkuha ka? Hindi ha, bibili pa ako pag ano. Bibili ka? Yung sakto lang sa inyo, ha? Kasi syempre, pag may ano ka naman pag may bahay naman na kayo ay kukumpletuhin naman natin yung gamit ninyo. Ano? Marunong ka bang gumamit ng washing machine? Marunong ka? Opo. Tapos wala daw kami magiging problema sa kontador kasi yung kontador nyo ay? Sarili po. Sarili. Kanino nakapangalan? Sa'yo kay tatay? Sa tatay po. Wala namang problema yun. Ano? Wala naman siya. Ano? At ikaw naman ay anak. So kung babaklasin na lang yun at pag may bahay na sila, papalipat yung kontador para may sarili. Tapos bilan natin silang washing. Basta kompletong gamit. Gusto ko atin niya. Anong pinanluluto nyo nung nandun ka sa bahay mo? Kahoy po. Gusto ko naman mapahinga ka naman sa kahoy. Di ba? Kasi isa ka din sa nangunguha ng panggatong dati, di ba? Nakikita ko kasi siya pag dadating ako minsan mumulot ng mga kahoy-kahoy. Kaya gusto ko naman sana mapahinga ka naman kapag may bahay ka na. Mag-provide kami sa inyo ng gasol, ganun. Alam mo magamit nun? Madali lang naman yung matutunan din. Kung hindi gasol, mga gamit, washing. Bili din tayo ng kahit na maliit na TV. Para naman nang sa ganun, pag wala kang gawa tapos ang trabaho sa bahay, may libangan ka naman. Di ba? Hindi ka naman mainip. Simula't simula ba, nagkaroon ba kayo ng ganun? Ay, hindi talaga? Di ibig sabihin simula't simula, kahoy ang pinaglulutuan mo. Sino naglalaban ng mga damit nyo? Ang tatay po. Ikaw? Badadang po. Okay, siya talaga naglalaba. Bakit siya? Ewan po. Ano yung sinasabi niyang siya o ikaw nag-uutos? Hindi po siya naman po. Siya nagkukusa. Matanong kita atin niya, kung hindi mo mamasamain, kung mamarapatin mo. Sa tagal niyo pong nagsama, ano lang po yung pinakang obligasyon ni tatay sa inyo? Yung ginagawa niya? Ano pong gawain bahay? Oo, ano? Yung mga hilang, maghanap gulayin, maglaba. Yun lang po ang kanya. Sa iyo naman, ikaw ang naghahanap buhay. Opo. Baligtad. Bakit ganun? Sigurado ka bang babae ka? O baka lalaki ka? Kasi ikaw yung naghahanap buhay. Ayaw po kasi ang tatay, ang gusto po sa bahay lang po siya. Pakain lang. Ganun. Opo. Paano, hindi ka nagrereklamo? Hindi po. Grabe. Hindi po ako marunong managot sa magulang. Grabe. Sipag kasi nito natin, isipin mo, ginagawa ka na nga ng hindi maganda, ikaw pa yung bumubuhay sa kanya. Di ba? Parang ang hirap isipin na ganun. Pero wala, si ate niya yan ganun siya
Diba, wala tayong magagawa. Magkakaibang tao. Ano pong sampalo kahit saan ho, kahit malayo. Hati-hatiin, tapos hihingi pa akong pambiling bilog. Yun naman. Magkano na nga ulit kinikita mo madalas sa pangunguha ng ganyan sampalok? 30 lang po, 1 kilo. Grabe, nakakailang kilo ko sa minsan sa isang araw. Konti lang po. Kung hindi lang isang araw yun, matagal mo iniipon. Mandaan din ho. Umaabot naman ilang araw yun. Marami ho. Matagal. Bago ka makaipon ng pang 500. Opo. Sipin nyo. Tapos babawasan lang ng bilog. Magkano din ang bilog ah? Tapos bibili mo pa ng bigas. Baka may utang pa si tatay, babayaran mo pa. Hindi naman. Grabe. Ang hirap isipin guys, ano? Kasi nga, alam mo ba, di ba, natatawa sa atin yung kagaya ng RTIA, kagaya ng MSWDO. Natatawa sila, naakala nila, kaya hindi ka makatikal kay papa mo kasi siya yung bumubuhay sa'yo. Pero nung sinabi namin na ikaw yung bumubuhay, nagtatawa sila. Kasi nga daw, bakit ganun? May reason, siguro kung yung tatay yung bumubuhay sa mga bata kasi si ate niya ay walang choice kung di kumapit sa ganun kasi nga walang bubuhay sa mga bata. Pero hindi, baligtad eh. Si ate niya naman kasi yung bumubuhay, hindi naman siya. Kaya po pag po nagyan pa rin po tatay. Habang ganyan pa ho ang bata, siya pag humalaki na ako na lang uling. Buti na lang wala. At sana tuloy-tuloy na ano. Po. Kuha man tong bibi mo nilalangaw dito sa labas. Ba't di mo ginagamit yung kulambo na binigay ko? Basa ho, nabasa. Okay, kasi guys, nung nagpunta si ate niya sa bahay, yung anak ko, ang daming nabiling gamit ni Commander doon na hindi talaga nagamit. Like yung kulambo na yun na ginaganon. So binigay ko na kay ate niya, pero nilaban niya pala. Bakit nalaban mo? Bakit kailangan laban? Ano ho, naihian yun. Nadumihan niya? Gamitin mo sana kapag ka nandito siya sa labas. Dapat mayroon tayong mabiling foam na maliit lang, yung pang baby talaga, kasi dito nyo nilalagay. Gusto mo ba may kuna? Gusto mo ba? Ha? Pwede dito sa labas. Gusto mo ba may ganun? Bibilang kita kasi mas safe yun kaysa nandito yung anak mo. Mami, malusot pa siya dito oh. Gusto mo? Bibilang ko? Maganda nga sana po mayroong ganyan. Ganun ano? Bibilan natin ng kuna, walang problema. Orderan natin yan. Tambay din naman kami sa TikTok. Oh, may anak mo. Nandito na sa baba. Wiki lang nga po siya napapaaga. Malikot ka. Ano siya? Wiki lang po. Pero alam mo yung anak mo, nakita ko kanina, umiti na kaagad. Wow! Yan ang magandang puyod. Yan ang puyod na sinasabi ko, hindi kagaya kahapon. Sino nagawa niyan? Natiisil po ngayon. Yan ang nag-aral ng grade 2. Yung kahapon kasi nagpuyod sa'yo, hindi nag-aral ng grade 2. Pero tayo, galing naman. Bless muna. At aalis na. Sabi ko sa'yo, bless. Yan. Natututo na. Grabe. Ang ganda naman. Pati medyas mo, ang ganda. Kakain ka kanin ha? Kakain kang kanin daw, ha? Kahapon po, hindi daw po siya kuhain. Hindi ka nagkain kahapon? Bakit? Hindi mo kinain baon mo? Bakit naman? Nahiya ka sa mga klase mo? Huwag ka mahiyat kung kaibigan mo na yata mga klase mo ay. Dapat mamaya pag uwi mo, ma-star ka ulit, ha? Papakita mo sa inay mo, ha? Galingan mo sa school. Kaganda-ganda mo, bata ay. Huwag ka mahihiya. Hindi ka na ba takot sa mga klase mo? Hindi na daw. Sige na, punta na doon kay ano mo. Kay tita mo. O, ingat, ha? Ibaon ka na? Meron na daw. Bye-bye. Sige. Oh, Leia, bye-bye. Come on, Leia. Bye-bye daw, Leia. Hindi na namamansin sa inay. Hindi ka lang pinapansin. Iba na yung nanay niya. Pero katuwang tingnan yung anak mo, ano? Opo. Na dati nandun lang sa inyo. Alam mo yun, yung parang ang ano-ano nung damit niya, puro dumi. Kung hindi po nangyari po yan, hanggang ngayon hindi pa rin po ganyan. Totoo yun. Kung hindi nangyari Hindi lahat ng ito. papasukin tatay. Nakakaawa Para wala naman. akong matutunan. Para akong gawin ang gusto. Tapos hindi makakapagsumbong kasi walang lakas ng loob kasi walang pinag-aralan. Parang kagaya sa'yo. Opo. Kaya ako patigil tatay makaral.
Grabe. Buti na lang talaga, pasalamat tayo sa Diyos kasi pinakilos niya yung mga tao para sa'yo. No? Kaya nga nag-uusap-usap kami na saan atin niya kapag medyo okay ka na, sasama ka sa kanila sa simbahan na. Kasi alam mo, madami ka doon magiging kaibigan, marami kang mga kasalamuhang tao, marami kang magiging kumare, mga ganun. Ha? Kasi siya yung tumutulong sa atin ngayon, si God. Kaya dapat maglaan tayo ng kahit isang araw lang sa loob ng isang linggo sa Kanya. Ano? Magpasalamat tayo sa lahat ng nangyayari, lahat ng biyayang binibigay, lahat ng paggabay niya sa atin. Kahit na nagsakripisyo ka ng napakatagal na panahon, ibinigay niya pa rin yung pagkakataon na sabi niya siguro, anak, tama na. Masyado ko nang kawawa sa tatay mo. Gagawa na ako ng paraan para mahinto na yan. Diba? Tama na yung pananaig ng demonyo o kasamaan sa inyo. Ako naman yung kikilos, parang gano'n, diba? Kaya sa isang linggo, kahit isang araw man lang, maglaan man lang tayo ng oras para sa Kanya. O kahit nandito ka sa bahay, mag-pray ka, diba? Nagpipray ka ba? Sa ngayon, nagdadasal ka ba? Mabuti. Lumapit lang tayo. Sabi nga ng tita mo, kapag daw ikaw ay nag-iisip ng kung ano-ano, magdasal ka lang. Totoo yun. Ganun ginagawa mo? Kaya nga po, pag po natapos ito, gusto ko po mag-sorry doon na nasabihan ko po yung katulad po Lia, yung pong ama. Hindi naman po siya, ang tatay lahat. Okay, gusto mo, kahit ngayon, pwede mo nang gawin. Makapanood nila yan. Umpisahan ko. Gusto daw po ni ate ninyang humingi sa lahat ng tao na na-involve o na nadawit sa naging issue noon. Kung may nasabi man daw si ate ninya na hindi maganda o na nadamay kayo, ay humingi siya ng paumanhin. Kasi nga, unawain natin kasi nandoon yung tatay niya kasi. Di ba? Nandiyan nakabantay. Baka pag nagkamali si ate ninya ng sagot, dalihin si ate ninya pag alis namin. Sabihin niyo, di ba sabi ko sa iyo, sabihin mong tatay si ganito ganyan. O di ba? Ikaw, sabihin mo na lang din, pasensya na lang. Gusto ko po yung kaharap kong talaga. Gusto mo ganun? Wow, bilibo ka ate ninya talaga. Magpatawad, makahinging sorry. Grabe. Lalo na po yung biyanan ko natin. Ngayon, hindi pa po umiimik sa akin. Pag napanood niya to, imik din sa'yo. Kahit di mo pa nakakaharap. Alam ko, nauunawa. Noon kasi siguro, kaya hindi sila naimik ngayon. Hindi nila nauunawaan na dinidiktahan ka lang ng tatay mo at wala kang magawa. Pero ngayon na napanood na nila ito, sana naman, bukas at sa mga darating na araw, batiin niyo na po sa atin niya. Hindi niya po ginusto yun. Dinidiktahan lang siya at wala siyang magawa. Okay? Pero bilib ako sa'yo, gusto mo harap-harapan pa talaga na makahingi ng tawad. Bilib ako sa'yo. Hindi lahat ng tao may lakas ng loob para humarap sa ganyan. Malakas pala talaga ang loob mo sa totoo. Kasi kaya mo nga humarap. Baka nga kung iba-iba yan, chat na lang o kaya magte-text na lang. Pasensya na po, pero ikaw gusto mo harap-harapan mismo. Ano na po yung dating asawa ko. Gusto ko na po makaharap talaga po siya. Kasi po hindi po ako problema namin po dati. Umalis na lang po siya dating hindi magkita. Gusto mo siya makita ulit? Nasaan ba siya ngayon? Malayo ba? Trabaho daw po, may pamilya na po kanya. Ano lang yung gusto mong mangyari? Makausap lang. Humingi ng tawad. Yun lang. Kasi may pamilya ng iba, Kung ikaw ba atinin niya, tatanungin kita, sakali may dumating na lalaki sa iyo, natanong ko na to sa iyo dati, tapos handa niyang tanggapin yung mga anak mo, mag-aasawa ka pa? Iisipan ko muna po. Kasi atinin niya, hindi imposible yun. Magandang babae ka. Tapos, mahal na mahal mo yung mga anak mo. Masipag ka. Naku, syempre, ang lalaki, gusto yan yung gustong gusto. Pero ang kailangan mo lang, matutong magluto. Di ba? Kasi si ate hindi marunong magluto. Ang kailangan matutong magluto para hindi kayo mag-aaway. Kasi yun yung sikreto sa lalaki. Kaya nga po gusto ko mag-aaral ng matuto. Tama. Para po nga po mag-asawa ulit. Hindi ko pakain na mga asawa ko. Galing naman. Di ba kaya niya din?
Tama yun. Hindi ka pakain lang at saka hindi ka babasta-bastahin lang. Babastos-bastusin, di ba? Kaya mo ipagtanggol sarili mo kasi alam mo sa sarili mong hindi ka ganun, napakainin lang, di ba? May kwenta kang tao sa mundo, ano? Tama yun, galing natin niya dun, ha? Bumibilib ba, pinabibilib mo naman ako atin niya masyado. Matalino sa atin niya, sa totoo lang. Nakikita ko sa kanya, kulang lang talaga siya ng konting pitik lang sa edukasyon, di ba? At alam kong kayang-kaya ni ate niya yun. Bumibilib ako kay ate niya ngayon, ha? Talaga naman, pati mga viewers bilib na sa iyo. Kasi nga, yung nakikita nila sa iyo ngayon, talagang matapang ka na ngayon. Kahit na sa totoo lang, umiiyak daw siya gabi-gabi kasi nga napapanaginipan yung papa niya. Pero niniwala ako matatapos din yan. Gusto mo ba dalawin tatay mo? Biro lang ate niya. Biro lang. Bakit, bibi? Amo, nagpapandar ng motor to, ah. Nagpapandar ka ng motor, bibi. Ano, naginip ka rin? Ha? Ako, napakaswerte mo. Nagkaanak ka ng 2 babae. Alam mo ba ako, yun yung hinahangad-angad ko. Pero hindi sa akin ibinigay ng Diyos yun. Pwede nga po, ibigay na sa iba. Bibigay ko na lang po. Bakit? Hindi lang pwede. Hindi katulad aso. Tama. Tao kasi yan. Kung yan ay hayop lang na pwedeng ipamigay para mapabuti, gagawin mo. Nagets ko sa atin niya dun. Pero tao yan, kaya magsikapan na lang. Ano? Alam mo po, pag nakapagtapos itong 3 mo na to, ako po, talaga naman, ginhawa, malay mo, malayo marating nila sa buhay. Hindi, ginhawa ka na. Diba? Okay, so, anong oras na? Mag-alas 11 na. So, siguro, may kalayuan din kasi from Manila hanggang dito. Siguro, tansya ko yan, mga... Antay po na yun sila. Antayin namin para nandito kami, nakasuporta kami sa'yo. Ha? Sa totoo lang, di naman dapat kami nandito. Kasi ikaw naman yung interviewin ay. Kaso nga lang, kaya din kami nagpunta dito. Bukod sa maibibigay nga ako sa'yo, ay gusto ko talaga, nandito kami nakasuporta sa iyo. Pampalakas din ang loob mo. Ano? Parang sa Rapitol po nung nag-interview sa'yo. Pwede namang nasa labas na lang kayo mag-antay, pero nandoon kami sa harap mo para sumuporta sa'yo. Diba? Kaya nandito kami ni GM ngayon. Gusto namin mag-support sa iyo. Ano? May pompoms pa nga kami dyan. Alam mo yung pompoms? Ha? Hindi, yung ginaganon-ganon para mag-cheer kami sa iyo. Ha? Hindi talaga ni ate niya masyado familiar sa mga bagay-bagay. Ano? Kasi hindi siya nag-school ay. Hindi niya na-experience kasi yung mga ganon. Tamo, pompoms na hindi alam natin niya yun. Pero pag nag-aral na to, bukas na yung start noon. Nako, baka pagpunta ko dito, ini-English na tayo. Ini-English na tayo nito. Wala na, hindi na ako makapag-interview. Paano ako sasagot? Di naman ako magaling mag-English. At sana matuto din siya magsulat. Kasi ang alam lang natin niya sa ngayon ay pangalan mo. Tama ako, ano? Kasi nung sinamahan ko siya sa pagpapacheck up, nagpirma siya ng pangalan niya. Sabi ko nga marunong pala sa atin niya magsulat ng buong pangalan niya. Yun yung alam mo. Pag po ako nagpapasulat sa iba, pasulat ko na lang po kaupo. Siya po ang marunong po magsulat. May tatanong pala ako sa'yo. Bago kami mag-antay dun sa labas. Ate niya, nung may inabot ka sa aking sulat, sino nagsulat nun? Sino niya po? Sino ang nagpasulat? Ako po. Okay, so tama nga ako. Sabi. Hindi ang tatay mo nagpasulat, ano? Hindi po. Kasi nga, nung tinanong kita, Nagkantay lang po kung umalis po ang tatay bago ka nagpasulat. Opo. Ano ba yun ate niya? Parang pagbibilin ba yun? Kasi parang may pagbibilin doon na kung anong gawin sa'yo ng tatay mo, ganyan. Kulang pa nga po yun eh. Magpapasulat pa rin po ako pag Papasulat ka pa sana. hindi ko nga po masasabi sa inyo nga. Hindi niya kayang sabihin ng personal. Opo. Pero alam mo, ate niya, muntik na akong madulas. Di ba nung nag-interview ako sa'yo, maalala mo? Sabi ko, alam ba ng tatay mo na may binabot ka sa aking sulat? Di ba yung tatay mo nandun lang sa gilid? Sabi ko, maririnig niya, baka saktan si ate niya na sabihin, ano yung sulat na ibinibigay mo? Di ba nung umiling ka, sinigundahan ko na lang na, yung numero na binigay mo sa akin, di ba ganun na lang sinabi ko, may number kang binigay sa akin, sabi ko, alam ni papa mo yun? Para may malihis, kasi nga sabi ko, pag narinig niya na may sulat na ibinigay sa akin, baka mamaya mag-isip yung papa niya na, ano yung binibigay-bigay mong sulat, ganitong ito, saktan si ate niya. Buti na lang active din yung isip ko noon, sabi ko, nung umiling siya, matik hindi alam ng papa niya, alam ko yung papa niya nasa gilid, kaya
sinabi ko na lang ay yung numero na ibinigay niya sa akin na nasa papel. Okay, so sige, Ate Ninya, laban lang, antay tayo maya-maya ha. Nandito lang kami, kung dito ka interview, nandiyan lang kami nila Ate Lynn ha. Magsusuporta lang kami sa'yo. Huwag ka maitakot. Parang ako lang, ganito lang din. Kung nagtatanong sa'yo, ganito lang din, normal lang. Ano? Kala naniwala ko kayang-kaya mo yan. Ha? Dito lang kami, taga-tapik ng likod mo. Okay guys, so siguro kung papayagan ako kanina mamaya magkuha ng clips kapag nandito na sila. Pag natuloy sila, ang RTIA, pag pinayagan tayong kumuha ng clips, makikita nyo din dito sa akin. Pero kung hindi tayo papayagan, respeto, hindi ako makapagbigay sa inyo ng clips na makikita sila dito. Pero yun, mag-aantay muna kami dun sa labas kala Ate Lynn kung parating na sila dito para masalubong din natin. Okay? So, kita-kits tayo mamaya. Okay guys, inakit ko muna si Ate Lynn dyan sa kanyang mga kamag-anak para makagala. At ako na magdadala dito kay Ining. Natuwa naman ako sa sinabi natin niya kanina na sabi niya kung di daw tayo dumating sa buhay niya, baka daw hanggang sa ngayon andun pa din daw siya sa kung ano yung buhay niya noon na impyerno. Kaya sabi nga niya, nagpapasalamat siya sa lahat ng tao na tumutulong sa kanya, na hindi niyang akalain na may mga tao palang tutulong sa kanya. Pagpatay ko ng camera kanina, yun yung napag-usapan namin. Maraming kami napagkwentuhan din pagpatay ng camera kanina. Kaya yun, nakaka-touch din na siya ay na-appreciate niya yung mga ganong bagay. Diba? Na kung di daw dahil sa atin tayo dumating sa buhay nila nandoon pa din sila sa buhay na yun kung ano yung dati. Nasaan sa atin? Tara natin niya. Sara mo dyan. Parang bahay ko ano. Sara mo dyan. Mamawala yung mga gamit ko. Sabi ko nga ito si Ining, hindi ko naririnig talagang umiyak. Sabi ko nga gusto kong kurte ng isang beses lang yung malakas para lang umiyak. Alam mo yun? Hindi mo ito pinapaarawan pag umaga? Hindi mo pinapaarawan pag umaga? Kahit tulog, paarawan mo. Yung likod niya. Pero hindi naman siya naninilaw guys. Hindi siya yung parang baby na nagdilaw, ganun. Hindi. Nanilaw ba ito dati? Hindi. Hindi ano? Ano ang anak mga tinin niya. Tsaka ito yung bata, napansin ko sa kanya, alam mo yun? Yung mga sugat niya bilis humilom. Yung tenga niya, hindi mo lang nagsugat yata ito hindi nagsugat yung tenga niya. Yung pusod niya. Parang alam mo yun, parang tagal-tagal yung pusod, parang 3 taon na. Ganun yung pusod niya. Nandito muna tayo. Patambay daw po. I thought I never could change. They said I never could change. Damn right I never would. Leave the light on. Leave the light on. Leave the light on. Just leave the light on. If I never change, if I never change, if I never change, if I never change, if I never change. I thought I never could change. They said I never could change. Damn right I never would. Leave the light on. Leave the light on. At makalipas nga ang 4 na oras na pag-aantay namin, ay dumating na ang staff ng RTIA at nagsimula na rin sila dito na mag-interview kay Ate Ninya.
At hindi pa nga natatapos ang interview kay Ate Ninya, ay nagpaalam na rin kami na kami ay mauuna na dahil nga kami nakamotor lamang at nakikita namin na tila ang langit ay nagbabadya ng malakas na pag-ulan. Yeah, I've shouldered some baggage, felt the weight of some burdens, carried shame, cried in pain, took the lies and put them on me. I will leave it at the altar, God. I leave it at the altar, God. I leave it at the altar, God. Oh, I will give you everything I've got. Oh, I surrender all and leave it at the altar, God.